Handa na nga bang tradeorin ni President Bongbong Marcos ang kanyang pinsang buo na si former House Speaker Martin Romualdez? Nitong nakaraang araw ay tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa panig ng Administrasyong Marcos. Ito ay matapos pumutok ang balitang hindi pinayagan ni Ombudsman Remula ang request ni Romualdez na lumabas ng bansa at mag-travel papuntang Singapore para sa medical check-up daw nito. Matatanda ang bago ito ay pumutok din ang balita na nahuli na sa Prague sa Czech Republic si Zoldyko. Si Zoldyko ay itinalaga noon ni Martin Romualdez bilang chairman ng House Committee on Appropriations na siyang tagapagbantay sa pondo ng bayan. Si Martin Romualdez naman ay House Speaker noong time na iyon. Si Zoldyko ay itinuturing na pag-anti ngayon dahil sa mga kaso kaugnayan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control projects. Noong pumutok ang isyu na ito ay umabot sa punto na inilaglag ng administrasyon si Zoldyko at itinuro ito na siya ang nagnakaw ng perang binabanggit ng mga contractors ng flood control. Subalit nagpahayag itong si Zoldyko sa pamamagitan ng isang video message na ang pera daw talaga ay dinadala sa bahay ng mismong Pangulo ng Pilipinas at ng pinsan nitong si Martin Romualdez na siyang nagrekomenda at pumirma sa naturang unprogrammed funds or budget insertions. Kapansin-pansin na sa kasagsagan ng unang pagputok ng iskandalong ito ay mabilis na nag-appoint ang Pangulo ng tao sa Ombudsman. Ang Ombudsman kasi ay siyang nag-eembestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Marahil kaya ito mabilisang nag-appoint ng Ombudsman ay dahil nararamdaman na nito na kapag itinuro nila si Zoldyko ay siguradong edad-ame siya nito bilang nakihati sa perang mali-malita. Noon ay tila untouchable itong si Romualdez na kahit anong galit ng taong bayan ay hindi pa rin siya sinasampahan ng kaso. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay hindi humahopa ang galit ng taong bayan at patuloy na isinisigaw nila mapasaan man o sa social media na alam nila kung sino talaga ang mastermind sa malawakang nakawan. Ito ay matapos na pagtibayin din ng 18 mga testigo na karamihan ay mga dating magigiting na sundalo na dinadala umano ang mga mali-maletang pera sa bahay ni mismong Pangulong Marcos at ni Romualdez. Ngayong napabalita na nahuli na daw si Zoldyko ay tila nagtatangkang lumabas ng bansa itong si Romualdez. Marahil dahil kinakabahan ito na baka nga dalhin na pabalik sa bansa si Zoldyko upang tumstigo laban sa kanya at ng Pangulo. Mabilis din na kumilos ang Pangulo at siya pa mismo ang nagbalita na nahuli na daw si Zoldyko. Ngunit halatang nagpatay oras lang ito upang makawala ulit si Zoldyko. In fact, matagal nang tila iniupuan lang ng administrasyon na ito at hindi masyadong inaasikaso ang pag-request ng Interpol Red Notice laban kay Zoldyko. Marahil dahil baka takot nga sila na idiin sila nitong si Zoldyko kapag ito ay dinala pabalik ng bansa. At dahil sa pangambang ito ay tila binasbasa na ng Pangulo itong si Rem Ula na appointed niya sa Ombudsman na huwag payagang makawala itong si Martin Romualdez sa bansa at e-freeze nito ang kanyang mga pera at assets. Ito ay tila isang hudyat na gawin na lang sacrificial lamb itong si Romualdez upang sa kanya na matuon ang atensyon ng taong bayan bilang mastermind sa naturang nakawan. Subalit nagsalita itong si Romualdez at sinabing hindi niya hahayaang gawin siyang scapegoat ng mga totoong salarin at tinitiyak niyang hindi siya babagsak mag-isa dahil magsasalita siya kung sino ang totoong mastermind. Ito ay tila babala rin sa Pangulo na huwag siyang magpadalos-dalos at payohan ng kanyang appointed ombudsman na dumestansya sa naturang isyo dahil kung hindi ay hindi rin ito magdadalawang isip na isuplang sa taong bayan ng kanyang pinsang presidente bilang mastermind ng naturang eskandalo. Iisang bagay lang ang tiyak sa usaping ito na alam ng taong bayan kung sino ang dapat managot at usigin sa pinakagarapal na nakawan sa kaba ng bayan na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. At balang araw ay mawawala ng choice ang mga sangkot dito kundi ituro ang lahat na alam nilang mga kasabwat sa krimen na ito at lahat sila mahuhulog sa tamang banga dahil hindi titigil ang mga Pilipino hanggat hindi nila naririnig ang tamang pangalan ng mga totoong may pananagutan.